What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay user DM. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2716 hanggang 2720. Kumpanya ng Fengchen. Sa kasalukuyang yugto, ang kumpanya ng Fengchen ay nasa simula pa lamang. Si Aaron, bilang taong nasa likod ng mga eksena, ay tinulungan ni Chinlin, isang papay. Lihim na ginagamit ng Aaron ang mga mapagkukunan ng pamilyang Han upang magbigay ng kaganhawahan para sa kumpanya ng Fengchen. Gayunpaman, ang lahat ay mahirap sa simula. Ngayon ang kumpanya ng Fengchen ay hindi umuunlad ng maayos. Si Chinlin, na nagkakagulo sa kumpanya, ay biglang narinig mula sa kanyang sekretarya na may dumating na isang batang lalaki upang hanapin ang kanyang sarili. Naisip ni Chinlin ang Aaron sa unang pagkakataon, ngunit hindi niya naisip na posible ito, dahil alam niyang kailangang itago ni Aaron ang kanyang ginawa at hindi matuklasan ng pamilyang Han, kaya hindi siya dapat pumunta sa kumpanya sa sikat ng araw. Ngunit maliit na bata, bukod sa Aaron, sino pa kaya siya? Papasukin mo siya, sabi ni Chinlin sa kanyang sekretarya. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ng sekretarya ang Aaron sa opisina. Nang malaman ni Chinlin na ang taong dumating ay si Aaron, isang kakaibang pakiramdam ang biglang bumangon sa kanyang puso. Pagkaalis ng sekretarya sa opisina at pagsara ng pinto, agad na tumayo si Chinlin mula sa kanyang kinatatayuan at pumunta sa Aaron. Young Master, bakit ka nandito? Tanong ni Chinlin. Malaki ang pagkakaiba nila sa grade, ngunit totoo ang paggalang ni Chinlin sa Aaron. Noong nasa kalye siya, iniligtas siya ni Aaron, kaya sa puso ni Chinlin, hindi niya kailanman tinatrato si Aaron bilang isang bata. Anong uri ng mga bata ang maaaring magkaroon ng gayong pakana? Bukod dito, nakita ni Chinlin ang mga paraan ng pagpatay ni Aaron. Kahit matanda, hindi siya kasing lupit ng Aaron. Tingnan natin kung makakatulong tayo. Sabi ng Aaron. Tulong. Lalong naguluhan si Chinlin. Ang Aaron ay nagbibigay daan para sa kanya sa halos lahat ng oras. Karamihan sa mga bagay ay kailangan niyang lutasin. Ano ang problema sa Aaron ngayon? Hindi ba siya natatakot na matuklasan ng pamilya ni Aaron? Young Master, please rest assured na kakayanin ko ang mga bagay na ito. Sabi ni Chinlin. Hindi ko kailangang maglaro sa likod ng pamilyang Han, kaya simula ngayon, opisyal na kong sakupin ang kumpanya ng Fengchen. Sabi ng Aaron. Nagulat si Chinlin at kinuha ang kumpanya. Hindi ba siya natatakot na hadlangan ng pamilyahan ang proyekto ni Fengchen? Sa kasalukuyang lakas ng kumpanya ng Fengchen, hindi ito kwalipikadong lumaban sa pamilyang Han. At kung wala ang kadena ng relasyon ng pamilyang Han, magiging mas mahirap ang pag-unlad ng kumpanyang Fengchen. Hindi maisip ni Chinlin kung bakit biglang gumawa ng ganoong desisyon si Aaron. Young Master, what's the matter? You won't fall out with the Han family, di ba? Tanong ni Chinlin na may nag-aalalang mukha. Kung mahulog tayo, mahirap sabihin ang hinaharap ng kumpanya ng Fengchen, malamang na ang lahat ng mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Oo, pero hindi mahalaga. Hindi ko kailangang umasa sa relasyon ng pamilyang ni Aaron para bumuo ng Fengchen Company. Aaron, nakatingin kay Chinlin, nagpatuloy, hindi ka naniniwala sa akin, hindi ba? Umiling si Chinlin at sinabing, Young Master, syempre naniniwala ako sa iyo. Tungkol sa pagtutulungan ni Yao,
Ako na ang bahala. Pumunta ka at maghanda para sa iba pang mga bagay. Sabi ni Aaron. Kamakailan, ang pakikipagtulungan ni Yao ay nagbigay sa Chinlin ng sakit ng ulo. Ito ay isang malaking pagkakataon para kay Feng Chen, ngunit hindi pinapansin ni Yao si Feng Chen. Sa huling 14 na taong gulang, ang kooperasyon sa pagitan ng Feng Chen at Yao ay nabigo, dahil ang kakayahan ni Aaron noong panahong iyon ay hindi sapat para kay Feng Chen na magkaroon ng sapat na kapital na dapat bigyang pansin ni Yao. Ngunit ngayon ay ganap na naiiba ang sitwasyon. Ang Aaron ay lubos na sigurado na si Yao Yuhai ay maaaring sumang-ayon na makipagtulungan sa Feng Chen. Malinaw na naaalala ni Han Sanchen na sa pare. Parehong oras sa taong iyon, ang pamilya Yao ay nahaharap sa isang malaking problema. Ang anak ni Yao Yuhai ay nagdulot ng maraming gulo sa mga kasino sa ibang bansa, kaya ang kabilang partido ay nagpadala ng malaking bilang ng mga mamamatay tao sa bansa. Sa wakas ay namatay si Yao Hanxing, ang anak ni Yao Yuhai. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking sensasyon sa Yanjing. Kung matutulungan ng Aaron si Yao Yuhai na malutas ang problemang ito, natural na handang makipagtulungan sa kanya si Yao Yuhai. Pagkatapos umalis sa kumpanyang Feng Chen, dumiretso si Han Sanchen sa tahanan ni Yao Yuhai, at kailangan niyang pumunta sa Yuncheng ng mabilis, kaya kailangan itong gawin sa pinakamaikling panahon. Ang dahilan kung bakit hindi kami direktang pumunta sa Yuncheng ay tama lang ang pagkakataon ng Yao family. Kung makaligtaan natin ito, mamamatay si Yao Hanxing, at ang pagtutulungan sa pagitan ng Feng Chen at pamilyang Yao ay hindi makakamit. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay para sa Aaron, ito ay isang maliit na bagay. Sa kasalukuyang personal na lakas ni Aaron, hindi niya kailangang pakialaman ang pag-unlad ng kumpanya ng Feng Chen, pabayaan ang mga opinyon ng iba. Gayunpaman, sa harap ng Nangong Chenkyu, hindi ito magagawa ng Aaron. Hindi niya maaaring magkaroon ng mentalidad na umiwas sa mundo sa harap ng matandang babae. Noon man o ngayon, hindi mapigilan ni Aaron ang kanyang pagnanais na patunayan ang kanyang sarili sa kanyang harapan, dahil kung gusto niyang pagsisihan si Nangong Chenkyu, dapat niyang hayaan si Nangong Chenkyu na makita ang kanyang kakayahan. Isang marangyang vilya sa Yanjing. Si Yao Yuhai ay nasa gulo. Ang kanyang anak ay nasa isang malaking problema na hindi niya handang bitawan. Sinabi niya na dapat niyang kitilin ang buhay ni Yao Hanxing, na nagpapasakit sa ulo ni Yao Yuhai. Siya ay napakalinaw tungkol sa lakas ng kabilang panig. Kung talagang determinado silang patayin si Yao Hanxing, kahit saan man siya magtago, mamamatay siya. Tatay, naisip mo na ba kung ano ang gagawin? Namutla ang mukha ni Yao Hanxing, at halatang takot siya. Dati, hindi niya ito sineseryoso, hanggang sa sinabi sa kanya ni Yao Yuhai kung sino ang kabilang partido, nagsimulang makaramdam ng takot si Yao Hanxing. At saka, nilinaw ni Yao Yuhai, na gusto ng kabilang partido na siya ay mamatay maliban kung siya ay maaaring manatili sa bahay sa lahat ng oras, siya ay mamatay sa lalong madaling panahon ay mas masahol pa kaysa sa pagpatay sa kanya. Nagalit na tiningnan ni Yao Yuhai si Yao Hanxing at sinabing, nagbabala na ako sa iyo na dapat kang maging mahinahon sa ibang bansa. Hindi lahat ay maaaring ma-provoke. Narinig mo ba ang sinabi ko? Dad, alam kong mali. Papalitan ko na. Kung hindi ako mag-a-abroad, sa bahay na lang ako. Dapat iligtas mo ako. Ako lang ang anak mo. Yao Hanxing sabi na parang umiiyak. Napabuntong hininga si Yao Yuhai. Ayaw niyang iligtas ang kanyang nag-iisang anak, ngunit marami siyang naisip na paraan, na hindi magagawa. Bukod dito, natagpuan din ni Yao Yuhai ang maraming tao, na hindi nang ahas na makialam sa bagay na ito, sa takot na sila ay maapektuhan ng fish pond. Ang grupong iyon ng mga tao ay may malalim na relasyon sa internasyonal na organisasyong pumatay. Nahanap ko na ang lahat ng relasyon, ngunit walang nang ahas na tumulong. Wala akong choice ngayon, sabi ni Yao Yuhai sabay buntong hininga. Sa pagkakataong ito, biglang tumunog ang doorbell. Si Yao Hanxing ay parang ibong na bigla. Papa, darating ba sila? Natatakot na sabi ni Yao Hanxing. Nagulat din si Yao Yuhai, ngunit nang naisip niya ito, naisip niyang imposible. Gaano man katapang ang mga taong iyon, hindi sila nang ahas na lumapit sa kanila sa sikat ng araw. Si Yao Yuhai, na nasa Yanjing, ay may kaunting lakas din. Ang kabilang partido ay hindi maaaring maging mayabang. Pumunta ka at tingnan mo. Sinabi ni Yao Yuhai sa mga bodyguard na nakapaligid sa kanya na ito ang eksperto na espesyal na pinuntahan niya para sa oras na ito.
Siya ay nagretiro mula sa espesyal na serbisyo, at ang kanyang kakayahan ay talagang hindi masama. Tumango ang bodyguard at naglakad patungo sa pinto. Siya, na kanina pa nakabantay, ay nakakita ng isang bata lamang sa pamamagitan ng mata ng pusa, kaya siya ay nakahinga ng maluwag. Ito ay isang bata, sabi ng bodyguard kay Yao Yuhai. Anak, nataranta sandali si Yao Yuhai at sinabing, buksan mo ang pinto. Binuksan ng bodyguard ang pinto. Bago siya makapagtanong, sinabi ni Aaron, gusto kong makita si Yao Yuhai. Matutulungan ko siya sa kanyang mga gawain. Nang marinig ito ng bodyguard ay hindi niya napigil ang matawa. Saan nanggaling ang batang lalaki? Sinaktan ni Yao Yuhai ang kanyang utak at hindi ito malutas. Sinabi pa ng isang batang lalaki na makakatulong siya. Hindi ba kalokohan yon? Munting kaibigan, wala dito ang tahanan mo. Kung ayos lang, bilisan mo. Sabi nung bodyguard. Alam ni Han Sanchen na sa kanyang edad, tiyak na hindi ganoon kadaling makakuha ng tiwala. Ang tanging paraan upang huwag pansinin ang kanilang edad ay ang ipakita ang kanilang lakas. Ako ay humihingi ng paumanhin. Han 3,000 tapusin ang mga salitang ito, si Pain. Bakas sa mukha ng bodyguard ang paghamak. Hindi bababasa siya ay isang espesyal na retiradong tao, at isang batang lalaki ang nangahas na salakayin siya. Tuturuan pa lang niya ng leksyon ang maliit na bata, bigla niyang naramdaman na tinamaan siya ng malakas sa dibdib. Dahil sa sobrang lakas niya ay hindi na siya makatayo. Umatras siya ng ilang hakbang, napabalikwas siya at bumagsak sa lupa. Nakita ito ni Yao Yuhai at ng kanyang anak sa sala at nagbago ang kanilang mga mukha. Akala nila ay dumating na ang kanilang mga kaaway sa pintuan. Si Yao Hanxing ay nagtago sa likod ni Yao Yuhai sa unang pagkakataon, na marahil ay ang pag-uugali ng bawat duwag, dahil ginawa ni Han Jun ang parehong bagay. Sino ka? Maingat na pinanood ni Yao Yuhai ang Aaron. Ang bodyguard na binayaran niya ng malaking pera ay nahimatay. Paanong napakalakas ng batang ito? Huwag kang matakot. Nandito ako para tulungan ka. Sabi ng Aaron. Tinalo ng isang taong hindi alam ang kanyang background ang kanyang bodyguard at sinabing pumunta siya para tulungan ang kanyang sarili. Paanong madaling maniwala si Yao Yuhai? Binabalaan kita, teritoryo ito ng pamilya ko Yao. Kung maglakas loob kang manggulo, hinding-hindi kita hahayaang umalis ng buhay ngayon. Nagbanta si Yao Yuhai. Pumunta si Aaron sa sala, isang walang malasakit na saloobin, direktang umupo sa sofa, sinabi, kung pupunta ako para patayin ka, sa tingin mo may chance ka pa bang makipag-usap? Pinoprotektahan ka ng lalaking ito, pero vulnerable talaga siya. Lalong naging pangit ang mukha ni Yao Yuhai. Hindi niya inaasahan na ang master na nahanap niya ay parang tigre na gawa sa papel. Hindi ito gumana sa lahat. Sino ka? Tanong ni Yao Yuhai. Aaron, kung hindi mo pa naririnig ang pangalan ko, dapat kilala mo ang young master ng pamilya ko, pero ngayon wala na akong kinalaman sa pamilya ko. Sabi ng Aaron. Maraming tao sa Yanjing ang nakarinig ng tatlong salitang Aaron, ngunit karamihan sa kanila ay walang pakialam sa kanila, dahil si Han Jun lamang ang pinahahalagahan ni Nangong Chenkyu. Tungkol naman sa tinaguriang young master na ito, biro lang. Ikaw ang sayang ng pamilya nyo. Malinaw na kilala ni Yao Hanxing ang Aaron, at bakas sa mukha niya ang paghamak. Tila nakalimutan na niya kung paano nawalan ng malay ang bodyguard sa mga kamay ni Aaron. Walang pakialam ang Aaron sa ganoong pagsusuri, dahil sa yugtong ito, karaniwang ganito ang pagkakakilala sa kanya ng mga tagalabas. Ako na lang ang makakapagligtas sa'yo. Mas mabuting bawiin mo yan. Sabi ng Aaron. Cut. Hinamak ni Yao Hanxing ng ngumiti. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Aaron, hindi niya maiwasang hamakin si Aaron, para makalimutan niya ang lahat ng nangyari noon. Aaron, kilala kita. Hindi ka kasing katulong sa pamilya ni Aaron. Paano mo ako maliligtas? Sabi ni Yao Hanxing. Itinuro ni Aaron ang bodyguard na nakahiga sa lupa at sinabing, gusto mo rin bang matulog saglit? Nagulat si Yao Hanxing, mabilis na umatras ng 2 hakbang, at binuksan ang distansya sa pagitan ng pamilya niya at ni Aaron, sa ganitong paraan lamang siya magkakaroon ng pakiramdam ng seguridad. Napakunot ng noo si Yao Yuhai. Ang lakas talaga ni Han Sanchen ngayon lang. Sa pamamagitan lamang nito, maaari nating balewalain ang kanyang edad at background ng kanyang pagkakakilanlan. Ano man ang posisyon niya sa pamilya ni Aaron, hindi magsisinungaling ang kanyang lakas. Kaya lang kapag hindi maiwasan ng ibang tao, lalapit siya para tumulong. Bakit?
Bakit mo kami tinutulungan? Tanong ni Yao Yuhai. Siyempre, gusto ko ang impluensya ni Yao sa Yanjing. Mayroon akong kumpanya, si Feng Chen, na gustong makipagtulungan kay Yao. Sabi ni Aaron. Kumpanya ng Feng Chen. Alam ni Yao Yuhai ang tungkol sa kumpanyang ito dahil maraming beses na itong binanggit ng kanyang sekretarya. Hindi ba si Chin Lin ang boss ng kumpanyang ito? Paano ito makakaugnay sa Aaron, pag-aari ko ang kumpanyang ito? Si Chin Lin ay puppet ko lang. Noong una, binalak kong hayaang palihim na umunlad ang kumpanya ng Feng Chen, ngunit ngayon ay nagbago na ang isip ko. Paliwanag ni Aaron. Nang marinig ni Yao Yuhai ang pangungusap na ito, ang kanyang unang reaksyon ay ang batang ito ay hindi simple. Ang gayong mapanlinlang na lungsod ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng isang maliit na bata, at ito ay dapat magkaroon ng isang bagay na hindi pangkaraniwan upang maging handa si Chinlin, isang puppet. Siyempre, nakita na ni Yao Yuhai na ang bodyguard na inupahan sa mataas na halaga ay hindi man lang makapagdala ng galaw sa harap niya. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa buhay ng kanyang anak, kaya hindi siya nang ahas na magpakatanga. Sa totoo lang, walang makakapagligtas sa kanya maliban sa akin, at tiyak na mamamatay siya, kaya mabuti pang pag-isipan mo ito. My phone number at the latest. I hope to get your decision. Pagkaiwan ni Aaron ng number niya, tumayo siya at umalis. Sa sandaling lumabas si Aaron sa silid, nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Yao Hanxing. Tatay, ang batang ito ay masyadong mayabang. Maghanap tayo ng magtuturo sa kanya ng leksyon, sabi ni Yao Hanxing. Matapos titigan ni Yao Yuhai si Yao Hanxing, pumunta siya sa gilid ng bodyguard. Ang isang paa niya ay maaaring mahimatay. Gaano kalakas ang kailangan para gawin ito? Pagkatapos huminga ng malalim, sinabi ni Yao Yuhai, baka siya ay ang tanging makakapagligtas sa iyo. Hindi. Tatay, naniniwala ka talaga sa kanya. Siya ay isang maliit na bata. Paano niya ako ililigtas? Hindi nasisiyahang sabi ni Yao Hanxing. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!